Hi, welcome to Showtunes Republic. Ito namang video na to is dedicated to all the theater kids out there. This is like an appreciation video for you guys for waiting patiently dun sa cast na Dear Evan Hansen. So mapapansin nyo na dito sa video na to, ang dami-daming sumusuporta sa Dear Evan Hansen Manila, October 5, 2025. Yan. So, dito, you will see that everyone is having a good time. Like they're singing along with the some of the songs of Dear Evan Hansen, and sobrang saya ng experience. Although the area is crowded, it's packed with a lot of people, and they're all waiting for the cast to come out of that door. So, ayan, very excited yung atmosphere dito sa area na to ng Soler. And I just wanna advise you sa mga gustong makita yung cast ng inyong favorite musical. So, after the show, pwede na kayong pumunta dito sa part na ito ng Soler. Kaya yung iba na pagkatapos ng show, they would literally run to this area para makakuha agad na magandang pwesto. So, dito nung medyo mabagal-bagal tayo. So, pagdating namin doon, ang dami-dami ng tao. Can you see that? Ayan. So, dito sa video na to, medyo mas nag-focus ako dun sa fans. Kasi everyone is like having the same vibe here na pare-pareho kami ng gusto. Karamihan dyan, mga theater kids, yung iba naman talagang fans ng Dear Evan Hansen. And yung iba dyan talagang nakikisyoso lang naman kasi yun nga, ang dami-daming naghihintay. So, ayan. So, punong-puno. And ito yung pagkatapos ng last nilang performance dito sa Manila. Yung 6 p.m. show nila. Ayan. And ang gumanap dun sa show ay si Alice Kirk dun sa Dear Evan Hansen. Tapos, everyone talagang nag-enjoy dito sa meeting with the cast. Although nakakangawit kasi kailangan mo itaas yung cellphone mo and hindi ka naman ganun katangkaran. So, talagang you have to wait patiently doon sa area para lang makita mo yung fans mo. So, dito, we're just relying on the screen ng mga katabi namin kapag nagsisigawan na yung mga tao. So, we would look at the screen of other people's phones para lang makita kung sino yung lumabas kasi nga hindi namin makita with our own eyes. So, ayan, katulad niyan. So, maganda rito. Everyone feels very happy, ecstatic kasi nga makikita nila yung cast. Tapos, kumpara doon sa Saigon, I think feeling ko lang mas maraming tao ngayon dito sa Dear Evan Hansen. Kasi yung Dear Evan Hansen, it's a very popular show sa Broadway. Nanalo siya ng Tony Awards and nanalo rin si Ben Platt nung Best Actor dito sa Dear Evan Hansen. Medyo nakakaiyak siya panoorin kasi it talks about yung mga issues like depression, social anxiety, how you cope with that. Tapos yung of course yung consequences ng depression, no? So
yun, letting go of your own life, parang ganon. So medyo seryoso yung mga theme, pero may mga inject din ng humor doon sa show. For example, there was this part when Evan's meeting Jared dun sa locker. Tapos, ang ginawa ni Jared is parang kumanta siya ng something like soda pop doon sa part na yun. And everyone got surprised na meron ganung ad-lib or I mean, parang impromptu na ginawa funny antics si Jared dun sa show. So nakakatawa siya. And people can relate. Actually, a lot of people can relate to this, lalo na doon sa mga ganong emotional state, no? Kaya medyo seryoso yung show pagdating sa ganong mga aspekto. And then another one is yung songs. Sobrang ganda ng mga songs dito. Kahit na yung sa part ng parents, no? Ang ganda nung mga songs na. For example, yung pinanood ko yung movie na Dear Evan Hansen, medyo I got disappointed kasi unang-una I was expecting na nandoon yung song na Anybody Have a Map. Yun. So, gustong-gusto ko rin yung song na yun kasi ito yung parang intro dun sa show. Ito yung unang song na maririnig doon sa show. Kinanta ito ni Evans, yung mother ni Evan at saka yung mother ni Connor. Tapos doon sa kanta na yun na Anybody Have a Map ay pinapakita or sinasabi ng dalawang parent how you cope with these kinds of kids. For example, si Evan na may social anxiety, tapos is having difficulty opening up sa kanyang sariling mother. Tapos ito namang si Jared na may sariling mundo na can't also connect with the family. So yung dilemma ng pagiging parent doon sa dalawang yun. That's why they're actually asking the audience, parang they're asking na meron ba kayong guide on how to do proper parenting sa mga ganitong kids or anak, no? So kaya ang tanong is, anybody have a map? So yung map na yan is actually the guide on how to do good parenting or the right parenting, appropriate parenting sa mga ganitong klaseng kids. So yan yung unang song, and that's a very good song actually. And then nung isa sa mga song din, yung Waving Through the Window, of course, yan naman yung parang I want song ni Evan kasi from his perspective, parang he's going to school, he goes to school rather, tapos nahihirapan siyang makipag-socialize sa mga tao kasi nga dahil meron siyang anxiety. Tapos yun yung pinaka song niya, Waving Through the Window, na isa sa mga pinakasikat na song doon sa show. So napakaganda nung message ng song, kaya sobrang at saka very catchy yung niya, yung pinaka musicality ng Waving Through the Window. Kaya naman dito sa video na to, mapapansin nyo na everyone sing Waving Through the Window, alam na alam nila yung lyrics. Kaya sobrang nakakatuwa na people are having a good time. And syempre alam mo rin yung song dahil isa ka rin sa mga theater kids. You got that you get that feeling na you belong dito sa group na ito, dito sa circle na ito, no? sa ng theater kids and theater kids at heart.
So, sobrang na-appreciate ko yung pinakita na love ng mga theater kids dito sa show na ito. Kaya naman, itong video na to, gusto ko pakita yung crowd. Kaya, kaya na sobrang nakakagaan ng feeling, ang ganda ng vibe, na very positive. Ayan. Mamaya makikita nyo yung cast ng Dear Evan Hansen. So, isa pa sa mga kanta na gustong-gusto ko dito, yung Requiem, ni Zoe Murphy, pati ni Cynthia, pati ni Larry, yung father and yung mother ni Connor na who committed suicide. So, doon sa show. Doon kasi sa kanta na yun, si Connor kasi medyo hindi maganda yung relationship nila ng kapatid niya, si Zoe. So, si Zoe, after the death of her brother, and she's singing yung Requiem to express her anger doon sa brother niya. So, sabi niya, she's not going to sing Requiem. Kumbaga, bakit ako magmo-mourn kung sobrang galit na galit ako doon sa tao? So, parang ganun yung feeling ni Zoe doon sa song na yun. Tapos, doon sa part naman ni Larry, kasi parang disappointed din yung father kasi he did everything like suportahan yung anak niya, no, sa schooling and all, and trying to build some good relationship with his son. Yan. Yung mga ina-expect niya, yung future ng anak niya, parang somehow nabaliwala kasi nga hindi naman ganun yung ina-expect niya from his son. Kaya parang feeling din niya na hindi rin siya kakanta ng Requiem, or hindi rin siya, bakit din siya magmo-mourn kung ganun yung nafe-feel niya, no? But then again, doon sa part naman ni Cynthia, yung mother ni Evan, doon naman yung perspective ng mother na after na malaman na si Evan has some connection with Connor, parang she sees na somehow nandyan si Connor kahit na nawala na siya. Okay, meron pa ring way to connect with her son, and that's through Evan. So parang sabi niya, I will sing no Requiem because I think, feeling ko lang parang she's somehow happy na nandyan, merong something that reminds her of Connor, and that's through Evan. So doon sa song na yun, tatlo silang kumakanta, and yan, pinapakita nila yung iba-ibang emotion going through grief, yan, doon sa kanilang family member. So, one of my favorite songs actually, na kapag kinakanta ko, karaoke ako, minsan yan yung inaano ko, minsan yun yung kinakanta ko yung Requiem, and maganda, tsaka may blending sila. So, okay, sunod naman na kanta na naalala ko dun sa show is yung For Forever. So, ito naman yung part na ginagawa na ni Evan Hansen, yung lie na andun sa yung just trying to prove na magka ibigan nga sila ni Evan. So doon sa For Forever, sinabi niya yung moments nila with Connor na pumunta sila doon sa apple orchard. Tapos doon na-aksidente si Evan, and
of course, nandun si Connor to support him. So, napakaganda ng pagkakanta ni Elskert dito sa kanta na For Forever. Talagang you could feel yung emotion niya while visualizing yung mga imaginary moments nila ni Connor. And dito sa crowd na to, papansin nyo na alam din nila yung song. So, sobrang nag-i-enjoy sila dun sa piniplay na song dyan sa area na yan. Tapos they're singing. Pero ang isa sa mga highlight ng song ay yung speech ni Evan. So, dun sa speech, kailangan niya kasing magbigay ng speech for the Connor Project. It's a project dedicated to Connor. And kinanta niya doon yung You Will Be Found. So, dito, talagang ito nag-skyrocket sa kanya pagdating sa social media. Kumbaga, doon siya nakilala doon sa speech niya for Connor. So, ang galing kasi isa sa mga na-appreciate ko din sa show is yung sound ng music. I mean, pag medyo intense yung moment at intense yung mga parts ng songs, ang lakas ng music, and sobrang nagustuhan ko yun. And yung very powerful nung lighting at saka nung music at the same time, lalo na dun sa mga moments na intense yung emotion. So sobrang galing. And talagang nag-enjoy kami doon sa part niya. May mga times na nakakagulat yung music kasi biglang mag-drum beat na suddenly sobrang nakakaano siya kasi ang lakas niya. Isa rin sa mga sobrang na apektuhan ako dun sa may moment ni Larry tsaka ni Evan, and yung kanta na Breaking the Glove. So dito sinasabi yung how the father does, or just to soften yung kanyang anak. I mean, yung relationship, para mas mag-improve yung relationship nilang dalawa. So yung kagustuhan ng father na magkaroon ng mas mabuting connection doon sa anak ng si Connor. So doon pinapakita. And yung yung parang metaphor na lang yung glove. Kumbaga mahirap na gawin, pero if you are consistent with it, tuloy-tuloy yung pag-apply mo dun sa process ng shaving cream dun sa glove, eventually lalambot siya, and you'll be able to use it very well. So yung habit na ganun, I think that's what the song is implying dun sa sinasabi ng father, no? So yun yung part na parang somehow disappointed yung dad kasi wala na yung anak niya, and yun nga, sinasabi niya kay Eva na parang ganun yung ginagawa niya for Connor. So nakakalungkot din kasi may part na doon na parang he's coming from yung point of view ng dad na mourning, at the same time disappointed kasi nga wala na yung anak niya. And then another song would be yung So Big, So Small. Ito yung sobrang nagpaiyak sa karamihan sa theater kasi ito yung connection ni yung scene ni Evan's mom at saka ni Evan doon sa bedroom. So doon sa kanta, kinikwento ng mom yung that moment na iniwan sila ng kanyang asawa, ng father ni Evan. Tapos Evan, although Evan was like
um, oblivious pa sa mga nangyayari. Wala siyang kaalam-alam pa dun sa mga nangyayari. When father left, kumbaga, he left them with that house na sobrang laki para sa kanilang dalawa. Pero, sobrang liit naman because yung nararamdaman nung mom, na iniwan siya, makes her like very small doon sa situation na yun. Very small in a way na hindi niya alam kung anong gagawin niya, how she is going to raise Evan, how she is going to support him all the way, sa mga ganon. So yung mga ganong doubts, hesitations dun sa part na yan, siguro pinapakita dun sa song. Yan. Kaya but despite that, inassure naman ng mom na hindi niya iiwan si Evan and mag-stay siya whatever happens. So, very, very emotional ng kanta na yan at ang galing din ng pagkaka-deliver ng kanta na yan. I have been listening to the original Broadway cast of Dear Evan Hansen, and I can say ang galing ni Rachel Bay Jones doon sa rendition niya ng So Big and Small. But after watching this, I can say, although magkaiba yung atake ni Rachel Bay Jones at nung gumanap na mother dito sa cast, no, she also did a very good job in showing that kind of emotion doon sa scene niya. So kaya if I can remember clearly, talagang sobrang tahimik doon sa theater, sa loob ng theater while she was singing that song. Talagang I think minsan may maririnig ka na parang sumisinghot kasi umiiyak, no? So nakakadala talaga siya yung part na yan. A lot of mothers were there. I'm sure marami sa kanila umiyak din and nakarelate doon sa situation na yun, na whatever happens, no matter how difficult it is, they're not going to leave their children. They're still going to love their children no matter what, no matter how, no? So sobrang ganda ng scene niya. Malungkot pero masaya dahil narinig mo yung assurance niya from someone na you really love. Another song pa pala na naalala ko dun sa show is yung Words Fail. Yung Words Fail, this is the scene na pinagtapat ni Evan yung lies na ginawa niya, and dun mo ma-feel yung effect nung lies na ginawa niya. So sobrang galing ni Ellis Kirk. I think I could compare him kay Ben Platt. Parang may pareho silang timbre, may pareho sila ng boses, na magkapareho sila ng boses. Yung vibrato, meron din ganon si Ellis Kirk, lalo sa dulo. I can say yung emotional requirement nung kanta naibigay din ni Ellis Kirk at talagang sobrang galing niya dun. I hope Ellis Kirk would have a lot of opportunities kasi sobrang galing ni Ellis Kirk, and sana magbisita ulit sila dito sa Philippines. Yun yung ilan sa mga songs doon sa musical, and dito sa video maririnig nyo yung fans, yung mga theater kids like us, yung kids at heart. And so maririnig nyo sila na kumakanta ng Waving Through the Window, yung Sincerely Me, tapos yung If I Could Tell Her, tapos yung For Forever, yung mga yan. So, and You Will Be Found. Talagang fun yung event na to, yung
moment na ito ng mga fans. Ayan, dito sa part na to, makikita natin. Ayan, so sobrang nakakatuwa. Hindi na nga namin makita yung mga cast kasi ang daming posters na nire-raise para lang mapirmahan ng cast. Yan, so makikita nyo dito sa part na to na ayan, busy pa rin sa asking for some autograph. Anyway, marami na rin nakakaalam kung sino-sino yung gumanap dito sa Manila cast or Manila production of the UK touring version ng Dear Evan Hansen. Unang-una dyan, yung napanood namin is si Ellis Kirk as Evan Hansen. Pero nag-alternate sila ni Sonny Monahan as Evan dun sa musical, no? Pero yun nga, at that yung last show, it was Ellis Kirk who played Evan. Tapos si Heidi naman, yung mom ni Evan Hansen, ginagampanan ni Rebecca McInnes. She played the role of Heidi Hansen. Si Zoe Murphy, yung brother ni Connor, it was actually Zoe Athena who played the role of Zoe Murphy. While si Helen Anchor naman, siya yung gumanap na Cynthia, yung mother ni Connor at saka ni Zoe doon sa musical. Yung sa yung dad naman, it was Hal Fowler. Makikita niyo rin siya dito sa video natin. Siya yung gumaganap na Larry Murphy, yung dad ni Connor. Yung friend naman ni Evan na si Jared, that was Tom Dickerson. Siya naman yung gumanap na Jared Kleinman. And then si Connor Murphy, ang gumanap naman niyan ay si Bryce Hopkins. While si Alana Beck, yung president ng The Connor Project, yan naman ay ginampanan ni Olivia Faith Kamau. I'm not sure of how they pronounce the last name, pero yan, sila yung cast no Dear Evan Hansen Manila. Sa mga hindi pa nakakanood ng Dear Evan Hansen or yung sa mga bago lang sa Dear Evan Hansen, maraming mga importante at saka mga complex na life lessons ang pwede mong matutunan dito sa musical na to. Unang-una doon sa kanta na You Will Be Found, sabi doon na no matter how alone you are, or if you feel like you're invisible rather, you are not alone, kumbaga. And there are people who care about you. Mayroong mga sumusuporta sa iyo. And it is also very important na yung ganitong mga tulong at suporta ay nandyan para sa iyo, para maramdaman mo na ang buhay ay may purpose. Tapos sabi din dito na although you go through these emotional roller coasters, kahit na may mga ganon na problema, okay, you go through depression, you go through these mental state, maganda pa rin na nabavalidate mo yung feeling na it's okay not to be okay. Lalo na dun sa mga tao na they're struggling because of anxiety, because of depression,
because of loneliness. So, yung musical na to, it reminds us na we have to be strong. Okay? Hindi yung weakness. No? Yan. Dapat kung i-admit natin yung mga bagay-bagay na nangyayari sa atin. Okay? They are very difficult. They are very hard. We need to ask for some help. And hindi siya weakness kapag ganyan. It's asking for some help shows you're strong, to address these problems. And yung mga consequences ng, for example, si Evan lying doon sa musical, pretending to be someone na hindi naman ikaw. Okay? Mas magtatagal yung connection mo with people if you open up and you try to be honest about yourself, your authentic self. And dapat sa panahon ngayon, sa age ng social media, no, despite the availability of these things, we still try to find some connection. I mean, authentic connection with people. So, and although malaking tulong din ang social media, yung social media na to ay pwede ring naging way para yung taong yan would feel more isolated. So, siguro mas maganda kung we will try to make some effort to connect with the real people around us and stay present lang. So, I truly enjoyed yung Dear Evan Hansen musical. Matagal ko na siyang gustong-gustong panoorin. Actually, nung nanalo siya, before pa siya manalo ng Tony Awards sa Broadway, pinapakinggan ko na yung soundtrack niya, yung original Broadway cast. Nasanay na ako dun sa mga song numbers, musical numbers dun sa show. Alam ko na rin yung synopsis ng show. So, nung nanalo siya dun sa Tony Awards, mas na-appreciate ko lalo yung show. And I told myself that if they would stage Dear Evan Hansen here in the Philippines, I would try my best to watch it. So, and it happened like last night. By the way, it's October 6. Kagabi ko siya napanood, October 5. And I really had a blast. So, thank you, Dear Evan Hansen, for a very wonderful piece of entertainment. Sobrang ganda nung production ninyo dito sa Philippines. And thank you very much for listening, and thank you for your support sa aming mga videos. Thank you very much.